Nagtatrabaho ka, nagbabayad ng mga bayarin, nagdarasal para sa isang himala, ngunit nasa iisang lugar ka pa rin. Naramdaman mo na ba na parang may kulang na hindi nakikita sa iyong pananalapi? Marahil ang problema ay hindi kung magkano ang kinikita mo, kundi kung gaano mo binabaliwala ang isang sinaunang code na humubog sa mga imperyo. Isinulat na ni Solomon, libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mga prinsipyo na ibinebenta ng marami ngayon bilang bago. Isinulat niya ang totoong code ng pera bago pa nagkaroon ng mga guro, self-help na libro o mga kurso sa pananalapi. At ang code na ito ay hindi lamang tungkol sa kayamanan, ito ay tungkol sa yaman na may layunin, espiritual na edukasyon sa pananalapi at sinaunang karunungan na nagpapalaya sa iyo mula sa mindset ng kakapusan at naghahanda sa iyo na paramihin ang iyong kita nang hindi nawawala ang iyong kaluluwa. Sa video na ito, matutuklasan mo ang mga sinaunang lihim na iniwan ni Solomon sa anyo ng mga salawikain. Ang mga ito ay hindi mga tipi, ang mga ito ay espiritual na mga susi na nagbukas ng mga pintuan para sa mga hari, mangangalakal at propeta. Manatili sa akin hanggang sa wakas dahil doon mo mauunawaan ang lihim na gumabay sa mga pinakadakilang pantas sa kasaysayan at maaaring magpabago sa iyong buhay pinansyal magpakailanman. Habang hinahabol ng modernong mundo ang mga magic formula para yumaman, nag-iwan na si Solomon ng walang hanggang code na nakatago sa kanyang mga salawikain. Hindi siya humingi ng ginto o kaluwalhatian, humingi siya ng karunungan. At dahil dito, ibinigay sa kanya ng Diyos ang lahat, karunungan, kayamanan, karangalan. Ang sikreto, tama ang priority. Ang kaunlaran ay isang kinahinatnan, hindi isang layunin. Ang tinatawag natin ngayon na pinansyal na pag-iisip, tinawag ni Solomon ang espiritual na pag-unawa. Ang karunungan sa Biblia ay hindi limitado sa pagsamba. Pinamamahalaan nito ang tahanan, negosyo, puso. Maraming hindi pinapansin ito at patuloy na nangangapa sa dilim. Nag-iipon ng kayamanan ng walang layunin habang ang susi ay nasa mga pahinang marami ang hindi na nagbubukas. Si Solomon ay hindi lamang isang hari. Siya ay isang katiwala ng kaharian ng Diyos. Ang kanyang mga desisyon ay nagtulak sa mga ekonomiya. Ang kanyang payo ay humubog sa kinabukasan ng mga bansa. At nagsimula ang lahat sa isang kahilingan, karunungan na mamahala ng may layunin. Ito ang batayan ng totoong code ng pera. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng higit pa. Ito ay tungkol sa kakayahang pamahalaan ng may walang hanggang layunin. At ito ang magdadala sa atin sa susunod na katotohanan. Ang karunungan ni Solomon ay nagtuturo sa atin na ang halaga ng kayamanan ay hindi sa hitsura kundi sa layunin. Sumulat siya, ang isang mabuting pangalan ay dapat piliin kaysa sa malaking kayamanan. Sa isang mundo kung saan marami ang naghahanap ng katayuan, karangyaan at panlabas na pagpapatunay, ang tunay na kasaganaan ay hindi napapansin dahil hindi ito gumagawa ng ingay. Ito ay tahimik na nagbabago. Ito ay isang binhi na namumunga sa sarili nitong panahon. Si Solomon ay hindi nag-imbak ng pera mula sa walang kabuluhan. Naunawaan niya na siya ay katiwala lamang ng mga mapagkukunang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. At iyon ang nagbabago sa lahat. Kapag naunawaan mo na ang pera ay hindi sa iyo, ito ay isang kasangkapan ng kaharian. Ang iyong kaugnayan dito ay magbabago. Huminto ka sa pakikipagkumpetensya at magsimulang magambag. Huminto ka sa paghabol at simula ng pamamahala ng may walang hanggang layunin. Ngayon marami ang nabubuhay upang humanga na nakakalimutan na ang pera na walang misyon ay isang pabigat. Ngunit ang kaunlaran na may layunin ay nagdudulot ng liwanag, kalinawan at direksyon. Hindi lang nito pinapayaman ang iyong bank account, pinagpapala nito ang mga tao, komunidad at henerasyon.
At kapag ang katotohanan ito ay humawak sa puso, ang tanong ay lumitaw, pagkatapos ng lahat, ang pera ba ay isang problema o isang salamin ng puso? Marami ang naturuan na huwag magtiwala sa kayamanan, na para bang ito ay tanda ng espiritual na katiwalian. Ngunit si Solomon na kinasihan ng Diyos ay nagpakita ng iba. Ang problema ay hindi ginto, ang puso ang sumasamba dito. Hindi kailanman hinatulan ng Biblia ang pera, hinahatulan nito ang pag-ibig sa pera, ang tahimik na idolatriya na ginagawang alipin ang isang alipin. Malinaw din si Jesus, hindi ka maaring maglingkod sa dalawang Panginoon. At ang pera, kapag ito ay naging iyong Panginoon, ay nagpapatrabaho sa amin para sa mga bagay na hindi nakakatugon sa kaluluwa. Kaya naman binigyang diin ni Solomon, ang masipag na kamay ay nagpapayaman. Sa madaling salita, ang pagtatrabaho, paggawa at pagpaparami ng iyong kita ng matalino ay hindi kasalanan, ito ay isang kabutihan. Ang pagkakamali ay nakasalalay sa pagkawala ng iyong layunin sa proseso. Kapag ang paghahangad ng pera ay humiwalay sa kaharian ng Diyos, ang pagkabalisa, paghahambing at kawalan ng laman ay bumangon. Ngunit kapag naunawaan mo na ikaw ay gumagawa ng may pananampalataya, nangangasiwa para sa isang bagay na mas malaki, ang paglalakbay ay nagbabago. Ang pera ay nagiging kasangkapan, hindi isang trono. At kapag ang trono ng iyong puso ay pag-aari lamang ng Diyos, ang kaunlaran ay titigil sa pagiging isang bilangguan at nagiging isang misyon. Bago baguhin ang iyong buhay pinansyal, nais ng Diyos na baguhin ang iyong isip. Sumulat si Solomon kung paanong iniisip ng isang tao, gayon din siya. At si Paul, pagkaraan ng mga siglo, ay nagpatibay. Magbago ka sa pamamagitan ng pagpapanibago ng iyong isip. Iyang kaunlaran na nagtatagal ay nagsisimula sa loob. Sa pag-iisip na nakahanay sa karunungan sa Biblia, hindi sa panandali ang mga formula ng mga tao. Marami ang sumisigaw para sa pagpapalaya sa pananalapi, ngunit nananatiling nakulong sa mga pattern ng kakulangan. Nagdarasal sila para sa bukas na mga pintuan, ngunit nabubuhay ng may saradong pag-iisip. Iniisip nila na kulang sila sa pera, ngunit ang kulang sa kanila ay pangitain. Dahil kung walang panibagong isipan, kahit isang pagpapala ay nagiging pabigat. At kung walang espiritual na pag-unawa, kahit na ang pagtaas ay maaaring humantong sa pagkasira. Ang tunay na pag-iisip sa pananalapi ay ipinanganak ng salita, hindi ng takot. Naiintindihan nito na ang pera ay isang binhi, hindi isang wakas. Ang karunungan na iyon ay higit pa sa pilak. Ang pananampalatayang iyon ay hindi lamang pagdarasal, kundi pagpaplano ng may direksyon. Kapag ang iyong isip ay pinamamahalaan ng banal na espiritu, nagsisimula kang makakita ng mga pagkakataon kung saan dati ay utang mo lang ang nakita. At iyon ang susunod na hakbang. Sumulat si Solomon sa Ecclesiastes, ibahagi ito sa 7 o maging sa 8, sapagkat hindi mo alam kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa. Ito ang isa sa mga pinakalumang pundasyon ng financial intelligence. Huwag umasa sa iisang source. Ang sweldo ay mahalaga, ngunit ang pag-asa lamang dito ay tulad ng pagtatayo ng iyong bahay sa buhangin. Anumang bagyo ay maaaring magpabagsak nito. Marami ang nabubuhay sa isang siklo ng pagkabalisa dahil ang kanilang kapayapaan ay nakatali sa kanilang sweldo. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay tinatawag tayo sa biblikal na pangangasiwa sa pananalapi, kung saan ang pagpaparami ay kasing halaga ng pag-iipon. Pagpapaunlad ng mga kasanayan, pagsasagawa ng may pananampalataya, pagtatanim ng mga bagong binhi, lahat ito ay bahagi ng banal na plano. Hindi bilang ambisyon, kundi bilang paghahanda. Ang tunay na kaunlaran na may layunin ay nangangailangan ng pagkakaiba-iba, pananaw at katapangan.
Ang sweldo ay nagpapanatili sa iyo, ngunit hindi ka nito pinalaya. Kaya naman marami, kahit kumikita pa, ay nananatili sa utang dahil hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang pumapasok, ngunit tungkol sa kung paano ka gumamit, mag-isip at magparami. At dito pumapasok ang kahusayan, ang susunod na lihim ng paglalakbay. Ipinahayag ni Solomon, nakakita ka ba ng isang taong bihasa sa kanyang gawain? Siya ay tatayo sa harap ng mga hari. Inihayag nito ang isang nakalimutang prinsipyo, ang kahusayan at kasipagan ay espiritual na mga susi. Marami ang may talento, ngunit namumuhay ng walang pag-aalinlangan dahil napapabayaan nila ang disiplina, katatagan at pangangalaga sa kung ano ang nasa kanilang mga kamay. Hindi pinauunlad ng Diyos ang katamaran, pinarangalan niya ang tapat na pagsisikap. Binabago ng kahusayan ng karaniwan tungo sa pambihirang. Ang tila maliit kapag ginawa ng may dedikasyon ay umaakit sa atensyon ng langit at lupa. Hindi itinayo ni Solomon ang templo nang may pananampalataya lamang. Hinanap niya ang pinakamagandang materyales, arkitekto at plano. Ito ay pananalapi na may kahulugan, pagpaplano ng may kalidad, pagtatrabaho ng may hilig, paglilingkod ng may kahusayan. Kapag nagpasya kang gumawa ng matalino, ilagay ang iyong pananampalataya sa pagkilos at kumilos ng may kahusayan kahit na sa mga nakatagong gawain, ang mga pinto ay magsisimulang magbukas. At ang mga ito ay hindi ordinaryong mga pinto. Ang mga ito ay mga pinto na hindi maaabot ng talento lamang. Ngunit para magawa ito, kailangan mo munang talunin ang isang hindi nakikitang kaaway, isa na hindi nakikilala ng marami, at kumikilos mula sa loob. Ang pinakadakilang magnanakaw ng kasaganaan ay hindi ang gobyerno, mga bangko o mga krisis. Nasa salamin ito, itinuro ni Solomon. Ang isang hangal ay nag-iisip na ang kanyang sariling paraan ay tama. Ang panlilinlang sa sarili sa pananalapi ay banayad. Kumbinsihin ka nito na ang lahat ay maayos kahit na ang iyong mga pagpipilian ay lumulubog sa iyo. Nakakaabala ito sa iyo ng mga pagnanasa at pinipigilan ka na talagang tumingin sa loob. Habang sinisisi namin ang aming sweldo, ang aming boss, ang merkado, binabaliwala namin ang mga gawi na sumasabotahe sa aming paglago. Hindi nakikitang mga gastos, kawalan ng pagpaplano, takot sa entrepreneurship, espiritual na pagpapaliban. Ang isip ay gumagawa ng mga dahilan, ngunit ang karunungan ni Solomon ay nagpapakita na ang katotohanan lamang ang nagpapalaya sa atin. At ang katotohanan ay nang hindi kinakaharap kung ano ang nasa loob mo, walang pangmatagalang pagbabago. Ang magandang balita, ang banal na espiritu ay ibinigay sa atin upang ihayag ang mga panloob na kasinungalingan at i-renew ang ating direksyon. Kapag nagpasya kang harapin ang katotohanan ng may pananampalataya, may nagbabago. Huminto ka sa pagiging biktima ng iyong sariling isip at maging isang katiwala ng iyong sariling ani. At ang ani na iyon ay nagsisimulang mahubog, hindi sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung ano ang iniisip mo. Malinaw ang Biblia, kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso, gayon din siya. Alam ni Solomon na ang paraan ng ating pag-iisip ay tumutukoy sa mga bunga na ating inaani, kasama na ang ating pananalapi. Ang pinansyal na mindset ay hindi neutral. Ito ay maaaring humantong sa iyo sa kasaganaan na may layunin o ito ay bitag sa iyo sa isang cycle ng kakulangan. May pananampalataya man o wala, ang iyong pananalapi ay hinuhubog sa paraan ng iyong pag-iisip. May mga nabubuhay sa utang para lang mapanatili ang hitsura. Ginugugol nila ang wala, binibili ang hindi nila kailangan para patunayan ang isang bagay na walang hiniling. Hindi ito kalayaan, ito ay kulungan na nakakubli bilang tagumpay. Ang karunungan ni Solomon ay tumatawag sa atin na balansehin, pagpipigil sa sarili at kamalayan sa oras at pag-aani.
Ito ay hindi tungkol sa pagiging positibo. Ito ay tungkol sa katotohanan. Kapag ang iyong isip ay ginagabayan ng salita, ang pera ay titigil sa pagiging isang wakas at nagiging isang kasangkapan. Huminto ka sa pagkilos sa salpok at magsimulang kumilos ng may pangitain. At iyon ay kapag may bagong salik na papasok ang mga tao sa paligid mo. Dahil kahit gaano pa katama ang iniisip mo, kapag nakikisama ka sa mga taong mali ang iniisip mo, pipigilan ka. Binalaan tayo ni Solomon ng may katumpakan sa operasyon. Sino mang lumalakad na kasama ng mga pantas ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mga mangmang ay magdaranas ng kapahamakan. Marami ang nagdarasal para sa biblikal na kaunlaran, ngunit lumalakad sila kasama ng mga taong nanunuya sa pananampalataya, binabaliwala ang mga prinsipyo at nabubuhay sa pinansyal na autopilot. Ang kapaligiran kung saan mo itinanim ang iyong isip ang magpapasya sa iyong pag-aani sa hinaharap. Ang mga relasyon ay mga portal. Itinaas ka nila o nililimitahan ka. Ang mga maling alyansa ay nagpapahina sa iyong pananampalataya, nagpapabagal sa iyong mga proyekto at nakakasira ng iyong paningin. Ang mga tamang koneksyon sa mga mentor, tagapayo at kapwa mananampalataya ay nagpapaalala sa iyong banal na tungkulin, nagpapalakas sa iyo sa mahihirap na araw at nagtutulak sa iyo na sumulong. Hindi ka nilikha para lumakad ng mag-isa. Maraming tao ang namumuhay ng walang pag-aalinlangan dahil napapalibutan nila ang kanilang mga sarili ng mga boses na nagpapatibay sa kakulangan. Ngunit kapag nagpasya kang palibutan ng iyong sarili ng mga taong nag-iisip sa kaharian, na nangangarap ng may layunin at matalinong namamahala, may nagbabago. Ang banal na espiritu ay nagsisimulang ihanay ang iyong mga koneksyon. At kapag nangyari iyon, handa ka na para sa pinakamalalim na hakbang, umunlad mula sa loob. Si Solomon ay hindi pinili ng Diyos dahil sa kanyang hitsura, katalinuhan o katayuan, kundi dahil sa kanyang puso. Bago magtayo ng mga palasyo, nagtayo siya ng altar. Bago pamahalaan ng kayamanan, naghanap siya ng pangunawa. Ito ang espiritual na kaayusan na hindi binabaliwala ng marami. Pinaunlad muna ng Diyos ang panloob upang hindi ka masira ng panlabas. Kapag ang kaluluwa ay may sakit, ang pera ay nagiging lason. Ngunit kapag ang puso ay gumaling at ang isip ay nabago, ang kaunlaran na may layunin ay natural na nagpapakita. Itinuro ni Jesus, hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ito ay hindi tungkol sa paghabol dito. Ito ay tungkol sa paghahanay ng iyong puso sa kalooban ng Diyos. Ang espiritual na kasaganaan ay ang lupa kung saan umuunlad ang tunay na kasaganaan. Nilikha ka hindi lang para mag-ipon, kundi para makaapekto upang maging tugon kung saan may kakapusan. Kapag ang iyong pagkakakilanlan ay nakasalig sa Diyos, ang pera ay nagiging isang lingkod, hindi isang Panginoon. At sa sandaling iyon, tunay na nagsisimula ang paglalakbay mula sa pinansyal na tagapaglingkod hanggang sa katiwala ng kaharian. Nilakad mo lang ang mga prinsipyong humubog sa buhay ng pinakamatalino at pinakamaunlad na tao sa kasaysayan. Ngunit ngayon ay dumating ang pinakamahalagang bahagi. Ano ang gagawin mo sa karunungan na ito? Patuloy mo bang babaliwalain ang mga palatandaan o sisimulan mo bang iayon ang iyong mga desisyon sa kaharian? Dahil ang katotohanan ay simple. Ang karunungan na hindi sinasalin sa pagkilos ay isang ilusyon. Ilang pinansyal na pagpipilian ang nagawa mo araw-araw nang hindi kumukonsulta sa salita, nang hindi naghahanap ng gabay. Ilang beses mo nang inulit ang mga pattern na hinihila ka lang pababa. Pag-isipan ito, kung pagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang masasabi niya sa iyong mga desisyon
Nabuhay ka na ba tulad ng isang hari o tulad ng isang lingkod ng sistema? Hindi mo na kailangan ng mas maraming pera. Kailangan mo ng kalinawan, pananaw at pagsunod. Dahil kapag ang iyong isip ay nabago at ang iyong puso ay nakahanay sa walang hanggang layunin, ang paglalaan ay mahahanap ka. Kaya tanong ko sa iyo, magpapatuloy ka ba sa pag-iipon ng utang o magsisimula ka bang mag-ipon ng karunungan? Kung umalingaw-ngaw sa iyo ang mensaheng ito, mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang bell at maging bahagi ng komunidad na ito na naglalayong umunlad nang hindi nawawala ang kaluluwa nito. Sa mga susunod na video, patuloy nating tutuklasin ang mga sikreto ni Solomon at bubuo ng isang buhay pinansyal na may walang hanggang layunin ng magkasama.